May top 10 sa personality showcase ng Miss Universe Philippines 2025. Hello Provelas, mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ngayon, maglalabas na ako ng aking top 10 sa personality showcase sa Miss Universe Philippines 2025. Kung sino nga ba ang kumabog sa akin ng bonggang-bongga. Syempre, sabihin ko naman sa inyo yung aking mga criteria kung bakit sila yung mga napili kong top 10 para hindi kayo magulumihanan, o di ba? So, para aware kayo kung ano yung criteria ko. May kanya-kanya criteria. Meron kang criteria, meron silang criteria, at hindi ko naman alam ang criteria ng Miss Universe Philippines. Pero ang aking criteria, yun lang ang aking sinusunod. So, number 1 criteria, 25% authenticity. Diba? Authenticity. Number 2, 25%. Diba? Relatability. Merong ganito kasi guys. Meron kasing may mga girls na hindi authentic when it comes sa pagsalita. Sila talaga dire-diretso lang, yung pantay-pantay lang yung boses nila, wala silang reaction about sa tanong. Dapat syempre yung mga tanong nakakaloka, 'di ba? Mga kung ano-ano, mamaya discuss ko yung mga tanong, pero dapat yung authentic na self na kung maririnig mo tanong, dapat may iba yung reaction mo, hindi yung pare-parehas lang yung tanggap mo sa lahat ng tanong. Tapos relatability, kung nakarelate ako, kasi may mga contestant na so sobrang kasosyalan, hindi ako nakarelate, or hindi ako nakarelate sa mga kwento nila sa buhay, mga ganon. Kasi hindi mo naman ako mapiplease kung kanino ako nakakarelate, kasi kung ano yung na-experience ko, dun din naman ako nakakarelate sa mga girls, ang bonggang-bongga. So, nakadepende pa rin yung relatability sa inyo, kung nakarelate kayo, kung hindi, or whatsoever. So ako, kung saan lang ako nakarelate na kandidata. Next, yung relax. Yung kalma lang, sumasagot lang. Halimbawa, nag-uusap lang kayo, mga ganun. Relax na relax yung feeling. Walang, di ba, pag relax ka, kung mga, nakaano lang yung gumaganon ka lang. Yung wala kang iniisip na, as in, nakikita mo talaga nag-aalala yung mata mo. May mga ganun, ang ganda-ganda ng sinasabi ng bibig mo, pero yung demeanor mo, yung kilos mo, hindi ka relax. Yung alam mo yun, malalaman mo talaga kung hindi relax yung isang girl. Pang-apat at 25%, last but not the least, yung kumpiyansa ka sa mga sinasabi mo. Yung hindi ka nang mga papalabok, kung ano-ano pang mga palabok ng mga sinasabi mo. Yung kumpiyansa lang. Eto ako, saya ako, love song, kinikilig ka, at dapat confident ka sa kinikwento mo ng mga bonggang-bongga. Ayun yung aking nahirapan ako mag-explain doon sa aking criteria for judging sa aking top 10. Kasi kanya-kanya tayong mga criteria ng bonggang-bongga. At syempre, yung first tanong, di ba? Ang first tanong nila, how do you think self-care routines like skincare can help in boosting one's confidence and fostering a positive mindset? To be honest, yun yung pinaka-plastic. Yun yung pinaka-showbiz na tanong, hindi plastic. Showbiz yung tanungan, showbiz din yung answeran. At alam ko naman na to promote the product. So, showbiz ang dating sa akin sa mga sagutan nila. Halos karamihan, to be honest, na showbizan ako. Hindi naman nagpa-plastic, showbiz lang ang dating. Kung paano nila mag-promote di ba? Siyempre, Pinya Beauty Philippines, yung pinopromote nila, at ang sponsor dito sa challenge ito, na showbiz lang ang dating sa akin ng mga sagutan. Next nilang tanong, if you could have only one memory about love for the rest of your life, what would that be? So, may nagsabi about parents, about
sa mga aso nila, sa mga grandparents nila, sa mga friendship, whatsoever, lahat. Nasa showbizan ako sa mga love for love for yourself, o di ba? Okay naman 'yon. Nasa showbizan lang ako, love for the community, love for the Cebuanos, love. Ang tanong kasi love for the roots nila, love for the lugar nila. Ang tanong kasi is memory about love for the rest of your life. Charot-charot. Di ba? Dapat magkwento ka ng totoo. Love memories ka, mga halimbawa, kung hindi ka pa nakapag-jowa, di ikwento mo kung may alaga ka bang aso, mga magulang mo. Hindi yung love for Ilocanos, love for Cebuanos, love for Bataanos, o love for kung sinacharot. Ekes na yun sa akin. Ekes na yun sa akin. Love for the, wag ako, o ganon. Next sa tanong, how would you encourage toxic pageant fans and vloggers that love above all is more important than likes and views? To be honest, trap question to for me. Kasi, yung ibang girls, pa-victim effects. Yung ibang ang ibang girls din naman talaga, alam nila kung anong ginagawa nila at talagang matatalino din naman talaga sila when it comes sa sagutan. Sa akin kasi, pag pinasok mo ang eksena na yan, ang pagiging beauty queen, dapat handa ka sa mga pambabash sa'yo kasi hindi naman lahat ng tao ay ano ba tawag doon? Mapipilis mo to like you. Dapat aware sila dyan. Yun lang yung mga sasabi ko. Wag kayong mga diyan. Alam mo, wag kayong mga pa-victim girls. Ganon, di ba? Hindi kayo pwedeng i-criticize. Ano to? Hindi. Actually, para sa akin, trap question to. Ng bonggang-bongga. Kung sino talaga yung magaling talaga when it comes sa mga ganyanan. At alam na talaga kung paano lulusutan yung mga ganitong tanong about sa love above all and ganon. Then next tanong ito, what is the one thing you loved most about being a Pilipina? Di ba? Di ba? Bongga yung iba sumagot, yung iba nakakaloka. Nakakaloka din yung ibang sagot. Showbiz din ang sagot ng iba, being a Pilipina. Yung parang feeling mo, wala bang resilience doon? The most talk about answer is the resilience of the Pilipina. So parang gusto mong palabasin, hindi resilience yung ibang lahi. Parang ganun yung pinapalabas nila, na Pilipina lang ang resilience. Parang ganun, pwede ba? Maghanap kayo ng ibang answer. At saka last but not the least, super I like this question. Question, ayun. What is your favorite love song and who would you dedicate it to? Actually, dito makikita yung personality ng mga girls dito sa tanong na to. As in, oh my God, mapapagano sila. Siyempre maalala mo pag may pumasok ko sa yung love song kung kanino mo i-dedicate. Yung iba, nakakaloka, dedicated daw sa mga kababayans. Ang plastic na naman! Napaplastic. Nabubwisit ako. Hello? Love song mo, dedicate. Love song ko, siyempre i-dedicate ko sa mga loved ones ko, sa mga sa parents ko, sa dating minahal ko, sa bagong mahal ko ngayon, o sa mga puppy love ko. Mga ganun yung eksena, mga kababayan, ang plastic kababayan, love song. Ayun, yung mga, charot lang, akal lang yun guys Yun yung opinion ko lang sa mga tanong na to. Nakakatuwa. Nakikita ko kasi ang personality ng isang tao. Tapos may iba kasing mga girls na kung di ba iba-ibang tanong, same lang yung nila. Same lang yung pag-atake nila ng dawin na sagutan. Talagang mga pageantera. Talagang personality to girl. Personality showcase to. So, dapat ipakita mo dito. Ang real you. The authentic you. Hindi yung sagutin mo kami ng mga praises and mga with the universe. Charot!
Mga charot-charot talaga kayo, nakakaloka. Yung mga rehearse at mga praises na mga rehearse, ayan, mga paulit-ulit. Yung mga rehearse at mga praises na mga ensayo ninyo sa mga Q&A session ninyo, yun yung pinagsasabi ninyo, tigilin nyo ko. Ayun, at nakabuo nga ako ng aking top 10 ng bonggang-bongga. May number 10 sa aking listahan. Nueva Ecija, Chanel Olive Thomas. Alam niya kung paano. Amazing! I love Chanel Olive Thomas when it comes sa sa mga interview about personality. Kasi mature din yung lola mo with experience na siya. So, alam niya na kung paano i-showcase yung sarili niya. Kumbaga, sa dami niyang naranasan, sa dami niyang na-experience, sa dami niyang pinagdaanan sa buhay. So, parang kumpiyansa na siya na sabihin sa lahat ang mga pinagdadaanan niya ng bonggang-bongga. That's why I love her. Chanel Olive Thomas, may number 10, Nueva Ecija. May number 9 sa aking listahan ay Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Medyo hindi ko lang bet yung sagutan niya doon sa To the Universe, mga ganun, di ba? Parang ini-etchos lang ako ni Chelsea. But still, one of the nicest and full of confident na girl sa competition. Tapos, authentic. Nararamdaman ko yung mga sinasabi niya, lalo-lalo na doon sa mga favorite song, love song, mga ganun. I love it. So, I like it. Number 8 sa aking listahan, Maria Katrina Ligado ng Taguig. I love her. Promise. Gusto ko siya dito. Kasi sabihin mo ng iba na lack of communication skills si Katrina Ligado, pero alam niya kung paano magpakatotoo. Alam niya kung paano maging relax. Alam niya kung paano, alam mo yun, yung makaka-relate yung tao sa kanya. Yun naman yung gusto ko. Pero yung pageant question talaga ng talagang malaliman ng sagutan, mukhang hindi pa niya kaya yun. Pero magpakatotoo sa sarili niya. Alam na alam niya. And that's why I love Katrina Ligado. Kaya nilagay ko siya sa aking number 8. Nilagay ko sa aking number 7. Catherine K. Dakanay ng Samar Island. I love this girl. Kumbaga, relax. Isa sa mga relax na girl. Yung feel free lang sa pagkwento. Parang nagkikwento lang, contagious yung smile at yung mga di ba? Yung hindi bader na bader, yung parang hindi playing victim nga sinasabi ko. Wala lang, dead mo lang si girl, kasi masaya lang, maganda yung paliwanag niya, masaya, yung alam mo makikinig ka. Ayun yung feel ko kay Summer Island. Next, number 6 sa aking listahan, Manila. Hindi ko inaasahan to. Jasmine Pagyo. Bongga ni girl. Masarap siya kausap kung ako kausap niya. Masarap siya kausap, masarap siya kakwentuhan, relax na relax. Parang kwentuhan lang tayo dito, girl. Huwag tayong ma-stress at huwag tayong mag-pageant pati yung mga kwentuhan. I love her so much. Ng bonggang-bongga. Yung wala kang makikitang tension sa kanya. That's why nilagay ko siya sa aking number 6. Number 5 sa aking listahan, Cebu City, Gabby Carvalho. Perfect. Brainy talaga yung lola mo. Alam niyo kung paano, alam mo, magaling siyang pumili ng mga words na dapat niyang ibigay, ibuga, at saka, ito yung alam niyo yung ginagawa. Yung hindi natitense. Walang ka-nervous sa mga tanong. Diyos Mario, si Priagaba. Nakikita mo sa daldal lang na, walang ka-nervous. Walang pa julit-julit na sinasabi, walang kasi ganito, nasabi niya si ganito, walang ganun akong naramdaman kay Cebu City. Kumbaga, ito ang, ito talaga yung pinaka-perfect niyang ginagawa niya sa when it comes sa personality showcase, personality interview, maning-mani sa kanya. Kumbaga, pag wala ka kasing minemorize na mga dialogue at mga phrases, lumalabas lang talaga ng kusa ang eksena. Nakakaloka. Next, number 4 sa aking listahan, Kayla Jane Osito ng Bago City. Perfect. I love the personality of this girl, Kayla. Diva. Kahit kayo, panoorin nyo guys. Alam mo yung feeling makikinig ka lang sa kanya, ang ganda ng smile niya, ang bongga ng eksena, talaga masaya lang siya nagkikwento. Ganun, masaya sa feeling na mga ganong moment sa kanya na
makikita natin sa candidate na authenticity lang yung nakikita mo at hindi yung memorize yung mga pinagsasabi. Ganon. Number 4 sa aking listahan, Kayla Jane O. Season. Number 3 sa aking listahan, Maria Atisa Banalo ng Quezon Province. Ay, salamat naman. Nagkwento si Atisa ng mga ganitong feeling na yung parang wala kang nakikitang tension. Meron kang nakikitang pansin na umiikot yung mga, pero normal na sa kanya yun. Dati pa, kahit saan interview niya, talagang gumaganon talaga siya. Parang mannerism na sa kanya. Pero this time, nakikitaan ko na ng relax na siya. Hindi siya bader na bader. Hindi siya ganap na ganap. Wala na akong nakikita na parang mga phrases na pang-pageant pati ng mga sagutan. That's why I love this interview with Atisa Manalo. Kaya nilagay ko siya sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan, Muntinlupa Winwin Marquez. Di ba? I love her. When it comes talaga sa Q&A at saka personality interview, alam niya kung paano niya i-showcase yung sarili niya. Dahil nga sabi ko, pag mag-experiensyado ka talaga, like Chanel Olive Thomas, alam mo kung anong ginagawa mo at parang feeling, relax ka lang sa mga interview na mga ganito. Personality, baka mo, ipapakita ko. At yun yung ipinakita niya ng bonggang-bongga. Hay, iba talaga yung Winwin Marquez. Hay, nako. Kung hindi lang to may anak or may asawa, alam nyo na. Nakakaloka din talaga ito. Personality, check. Wala tayong pag-uusapan. When it comes sa authenticity niya at saka sa pagiging relax niya sa mga ganitong mga eksena. But, my number 1 sa aking listahan at talagang napabilib niya talaga ako ng bonggang-bongga. Tyra Goldman ng Bohol. At hindi dapat yung questionin bakit sa kanya ako nabilib. Parang ang easy lang sa kanya yung mga ganito. Parang alam mo yun yung feeling na parang yan lang ba? Parang ganito. Parang ganon. Parang yan lang ba? Yan lang ba ang tanong? Mga ganon yung, hindi naman sa mayabang yung, parang ganon lang sa kanya yung eksena. Yung relax lang siya, yung authentic lang siya. Yung yung mga sinasabi niya ay hindi mo maririnig sa ibang girls. May sarili siyang utak. Mga ganon. Hindi, basta, ganon yung nafe-feeling ko. Yung confident niya sa sarili niya. Talagang alam niya kung paano maglaro at sumagot sa mga ganitong tanungan, o di ba? Yung relax, yung relatability, na kahit alam naman natin, di ba? So, the authenticity. So, sa kanya ko nakita lahat ng criteria na hinahanap ko sa isang personality. Sa isang personality showcase na ganitong challenge. That's why si Tyra Goldman ng Bohol ang aking number 1. Kayo guys, sino ang iyong top 10 din? Comment down below lang ninyo dyan. Huwag ninyo akong sinisisi kung hindi pasok yung mga manok ninyo. Ibig sabihin ng yun, hindi siya pasok doon sa 4 na criteria na hinihingi ng gusto ko, di ba? Ang authenticity, relatability, relax, and confident. So, wag ninyong hanapin ang wala. Kasi, eto lang yung gusto ko, yung 10. So, there you go guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Ilatag ang violent your action sa comment section. Kasi alam ko, maraming magmumutok ang butse dahil wala ang manok nila. Bye! Charot lang.